Hindi nagsayang ng oras si Lin at ginamit ang kanyang Seal of Tabs and People at ganap na sinira ang atake ni Elder Mo sa isang galaw. At sa itaas niya ay lumitaw ang kanyang pinakamakapangyarihang espiritu ng apoy na Sumire sa lahat ng nasa landas. Nito sa isang galaw lamang. Nagulat ang mga tao sa kanilang nakita at nagtanong, anong klaseng teknolohiya ito? Mas mataas ba talaga ito kaysa sa banal na antas? Patuloy na ginamit ni Alin ang kanyang mga teknik at sinabi na ang imprint ay sisikat sa itaas ng lupa at ang pinuno ng mga tao ay matigas ang loob. Lubos na napagod si Elder Mo dahil ang lakas ng lalaking ito ay mas mataas kaysa sa kanya at hindi niya kayang hawakan ang atake na ito. Nagsimulang magmakaawa si Elder Mo sa kanya na huminto at hiniling sa kanya na iligtas siya. Nagtanong si Lin, kaya ano kung ito ang Yahoo sect? Kung hindi siya gagalawin, hindi niya gagalawin ang sinuman. At kung may umapi sa kanya, sisirain niya sila. At kung maglakas loob silang umatake, wawalisin niya sila. Sinabi ni Elder Mo sa kanya na kung siya ay mamamatay, ang kanyang sekta ay ganap na mawawasak, at siya bilang ang may sala ay magdurusa ng masigit. Pinakinggan ni Lin ang kanyang mga salita at tinanong ang matanda kung bakit naglakas loob pa rin siyang magbanta bago ang kanyang kamatayan. Kung ganoon, hayaan siyang maglaho. Gamit ang kanyang apoy na palaso, itinutok niya ito diretsyo sa katawan ng Ellers at tinapos siya. Sa sandaling ito, nakaluhod na si Chief Chen at sinabi na ang lahat ay isang pagkakamali. Handa silang sumuko at maglingkod sa kanya, at susundin nila ang Lord at magiging kanyang mga lingkod. Ngunit sinagot sila ni Lin na hindi sila karapat-dapat kahit na maging kanyang mga aso. Sinabi ni Chief Chen sa Lord na ang kanyang anak na si Chen Xiao ay may potensyal na maging immortal. Tinanggap na siya sa Yuo sect bilang personal na disipulo ng Lord. Maglakas loob ba siyang umapi sa kanya? Hayaan siyang huwag magkamali. Narinig ni Lin na ang kanyang anak ay may mga katangian ng isang immortal at sinabi na ito ay perpekto. Inulit niya na kung siya ay inapi, sisirain niya ang kalaban. Ang kanilang Fangley sect ang unang umatake at sinabi na niya noon na sila ay titigil na umiral ngayon at palagi niyang tinutupad ang kanyang salita. Hindi iniligtas ni Lin ang sinuman sa lugar na ito at nagpasya na sirain ang lahat hanggang sa huling bahay at mga tao. Sa wakas, sinabi ni Chief Chen na ang dugong galit ngayon ay ipaghihiganti ng 1,000 beses ng kanyang anak. Pinanood ni Lin ang lahat na nasusunog at nakita ang isang kahon na nahulog mula sa apoy. Sinabi ni Lin na kung gayon ay hihintayin niya ang kanyang anak na dumating at magdala sa kanya ng mas maraming karanasan. Ngunit, tumitingin sa kalangitan, nakita niya ang isang virtual niyan. Ang pinuno kasama ang koponan ay dumating na sa lugar at sinabi na ito ay kahanga-hanga. Ang younger brother ay narito at buhay. Nagtanong si Lin, saan pa ba siya? Sinabi niya na sisirain niya ang Fangley sect. Kinuha ng pinuno ang kanyang kamay at sinabi na siya ay hindi kapani-pani walang mapalad at narinig na niya na ang matanda ng Yuo sect ay dumating dito. Ngunit siya ay kahit papaano ay hindi naapektuhan at maaari pa rin silang umalis. Nagtanong si Lin sa kanya, kumusta ang matandang iyon? Napatay na niya. Nagulat ang pinuno at nagtanong, sinira ba niya ang matanda ng Yahweh sect? Siya ay nasa stage ng pagbabago ng espiritu. Sinabi din ni Sua sa mga lalaki, nakita ba ninyo siya? Sinabi niya na kayang hawakan ni Peak Leader Y. Nagtanong ang pinuno, ito ba ay totoo? Nalampasan ni younger brother ya ang pagbabago ng espiritu. Sumagot si Lin na siya ay talagang nasa spirit transformation stage din, ngunit maaari nang gawin ng walang mga salita at oras na para nakawan nila ang Fangley sect at gamitin ang mga resources. Sinabi ng pinuno sa kanya na ang lahat ay tama. Oras na upang lumipat. Ngayon alam ng pinuno na si younger brother ya ay nasa spirit transformation stage. Ito ay hindi kapani-paniwala. Bigla, sinabi sa kanila ni Xiao na nakahanap siya ng isang germinal soul pill. Tila ito ay mula sa Yuo sect. Sinabi ni Lin sa kanya na ibigay ang pill na ito sa pinuno ng sekta upang mabilis siyang makalusot sa embryonicong soul stage. Ito ay magpapalakas sa Xuanzong. Sumagot ang pinuno kay younger brother ya na nagpapasalamat siya sa kanya. Ngunit biglang sinabi ng system na isang angkop na disipulo ang natagpuan sa loob ng isang radius na 100. At tila ito ang pinuno ng isang demonyong kulto sa true immortal level. Hayaan siyang tanggapin siya bilang isang disipulo at makatanggap ng isang hindi maiisip na gantimpala.
Natuwa si Lin dahil ito ay isang bagong gawain at ito ay isang estudyante at gayon din ang pinuno ng isang demonyong kulto sa antas ng isang true immortal at kung magpapatuloy siya sa mga hamon, salamat sa kanyang kakayahan maaari siyang agad na maging immortal at maging walang kapantay hindi lamang sa mailap na rehiyon kundi pati na rin sa Chinga. Biglang sinabi ni Su na bagaman salamat kay Peakhead ya nagawa nilang pawiin ang Fangley sect. Ngunit pagkatapos mag-away sa Yua sect mayroon pa bang pagkakataon ng Zong na mabuhay sa silangang rehiyon? Sumagot ang pinuno na ito ay totoo. Ang kapangyarihan ng Yahoo sect ay napakalaki kaya't hindi ito kayang makipagkompetensya ng Xuanzang. Lumingon ang pinuno kay Lin at sinabi na ang kanyang talento ay hindi kapanipaniwala. Hindi niya dapat sirain ang kanyang kinabukasan dito at mas mahusay na umalis sa silangang rehiyon at kapag ang Yahoo sect ay dumating para sa mga sagot, isasakripisyo lamang nila ang kanilang sarili. Hanggat siya ay buhay, ang Xuanzong ay mayroon pa ring pagkakataon na magpatuloy. Sinabi ni Xiao sa sandaling ito na ang pinuno ng sekta ay tama. Sumagot din si Sue na oo, peak leader. Oo, siya ay isang natural born na henyo. Ang kanyang kamatayan dito ay magiging isang malaking kawalan. Sumigaw din ang mga mandirigma na ang lahat ay tama. At tiyak na magagawang matupad ni Peak Master Ya ang kanilang mga pag-asa, muli luwalhatiin ang pangalan ng Xuanzong at gawin itong sikat sa lahat ng dako. At mananatili sila dito at hindi atras hanggang sa huli. At ang pinuno ng Peak E ay maaaring kalmado at matapang na pumunta sa kanyang kapalaran. Lubos na nagulat si Lin na ang sektang ito ay may ganoong kalakas na pagkakaisa. At sinabi niya na nagpapasalamat siya sa lahat para sa kanilang suporta. Ngunit hayaan silang tiyakin na kung nagpasya siya, nangangahulugan ito na pinag-isipan niya ang lahat at hayaan silang iwanan ang natitira sa kanya. Aayusin niya ang lahat sa paraang gusto niya dahil imposibleng makarating sa isang kasunduan sa kanila. At dito iiwan niya ang lahat sa pinuno ng sekta. Hayaan siyang ayusin ito ng dahan-dahan. Mayroon siyang mga madaliang bagay at napipilitang umalis na. Nakita ng pinuno kung paano naglaho ang younger brother Ya at naalala na nanalo siya sa bawat oras, ikanaway ang kanyang manggas, at umalis nang hindi man lang nag-iiwan ng isang ulap. Sa sandaling iyon, isang bagay na hindi matitiis ang nangyayari sa Lila na kawayan na kagubatan. Hinahabol ng mga bandido ang babae at sinasabi sa kanya na huwag tumakas at hayaan silang mag-enjoy sa kanya. Ngunit ang babae ay naging isang lalaki at nagsimulang sumigaw sa kanila at sinasabi sa kanya na umalis dito. At napagod na siyang ulitin na siya ay isang lalaki. Ngunit ang hakluban na matanda ay naglalaway na at sinasabi pa rin na siya ay isang magandang babae at hindi siya maaaring maging isang lalaki at hindi man lang niya dapat subukang linlangan siya. Naiintindihan na ng lalaki na ang tigre ay talagang natagpuan ang sarili sa kapatagan at naging biktima ng mga aso. At iisipin ng isang tao na siya ang pinuno ng demonyong kulto ng gitnang rehiyon. At, pagkatapos makamit ang true immortality, itinatag niya ang Biho, isang higanteng sekta na nagkakaisa ng 100,000 bansa at milyon-milyong tagasunod. Ngunit ang kanyang mga kaaway ay nakipagtulungan sa Holy Lands at naglunsad ng isang full-scale na pagkubkob sa Biho. Kinailangan niyang isakripisyo ang lahat ng kanyang lakas upang makatakas. At ngayon ay nagtatago siya sa liblib na silangang rehiyon na ito. At gayon pa man ay natagpuan niya ang sarili sa sitwasyong ito. Tinawag pa rin ng matanda siya na isang kagandahan at sinabi na kung hindi siya tatakbo ng mas mabilis, mahuhuli niya siya. Pagod na ang matanda sa paghabol sa kanya at nagpaputok ng ilang espada sa kanya. Ngunit ang lalaki ay agad na lumingon at gumamit ng isang kalasag ng iskarlata na apoy bilang tugon. Ngunit ang lakas ng matanda ay mas malaki kaysa sa kanya, at sa oras na ito ang kanyang kalasag ay hindi gumana, at ang lalaki ay nakatanggap ng ilang pinsala. Ngunit nagulat din ang matanda dahil ang foundation stage ay nakatiis sa kanyang teknik ng 5 karayom, na gumagapos sa mga pinagmulan, ang huling golden core stage. At ito ba talaga ay isang batang talento mula sa isang malaking sekta na nagpunta sa isang paglalakbay? Hindi na ito mahalaga. Kailangan niyang harapin muna siya. Ginamit ng matanda ang kanyang teknik at pinalibutan siya ng kanyang enerhiya, naglalagay ng mga kakaibang karayom sa paligid niya. Lumapit sa kanya, tinawag niya muli siya na isang kagandahan at sinabi na iyon na ang lahat at mas mahusay para sa kanya na sumuko.
Kinuha ng matanda ang lalaki sa mukha at tinawag siyang isang kagandahan at sinabi sa kanya na huwag lumaban dahil ang kanyang pasensya ay hindi walang hanggan at hayaan siyang makipagkasundo dito at hindi ito magtatagal. Ngunit ang lalaki ay pagod na sa pagdinig na itinuturing niya siyang isang babae at binuksan ang kanyang dibdib. Nagsimulang sumigaw ang lalaki sa matanda na buksan ang kanyang mga mata ng aso at intindihin na siya ay isang lalaki. Nagulat ang matanda sa kanyang nakita at nagtanong sa lalaki kung siya ba talaga ay isang lalaki. Kaya lumalabas na tumakbo siya pagkatapos niya ng walang saysay. Tinabyunan ng lalaki ang sarili at nagtanong sa kanya kung tiningnan ba niya ng maingat. Sila ay parehong mga sekta at hayaan siyang tumigil sa paghabol sa kanya. Ngunit biglang pinigilan siya ng matanda at sinabi na ang lalaki ay hindi rin masama. At ito ay mas mahusay pa. Ngunit hindi na kinaya ng lalaki at ginamit ang kanyang attack technique, sumisigaw sa baliw na huwag siyang hawakan. At naglakas loob pa siyang mamili ng mga lalaki. At kung hahawakan siya ng matanda, mas gugustuhin niyang sunugin ang kanyang panloob na perlas kaysa magpahiya sa sarili sa harap niya. Lubos na nagulat ang matanda at nagtanong kung anong klaseng teknolohiya ito. Paano makakalikha ng ganoong kalalaking sukat na formations ang isang pundasyon? Ngunit ang pasensya ng lalaki ay nasa limitasyon na at tinawag ang matanda na isang sinumpaang aso at sinabi na sa wakas ay ginawa niya siyang galit. Naglabas siya ng isang stream ng enerhiya mula sa kanyang sarili sa limitasyon. Itinutok niya ito diretso sa matanda at gustong sunugin siya ng buhay. Ang matanda, nakikita ito sa harap ng kanyang mukha, ay natakot at nagmungkahi na pag-usapan nila ang lahat. Ngunit ayaw nang magpatuloy ni Hong sa pakikipag-usap sa kanya ng mas matagal, at tinapos niya ang kanyang trabaho sa pamamagitan ng pagsubok na patayin ang matanda. Hindi man lang nakaiwas ang matanda at nahulog mismo sa gitna ng stream. Sinubukan niyang lumabas, ngunit ang QE ay napakalakas kaya't ang sakit ay nasa limitasyon na. Ngunit nasaktan din ang lalaki at sinabi sa matanda na hiniling niya ito. Ang sama ng kapalaran, dahil sa insidenteng ito, ang kanyang perlas ay halos sirang na. At ngayon, ay madalian siyang kailangang maghanap ng isang lugar upang magpagaling upang pag-isipan ang kanyang mga susunod na hakbang. At sinabi niya na ang baliw na ito ay hindi namatay ng walang saysay. Siya ay tiyak na mula sa isang hindi pangkaraniwang pamilya, ngunit bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang tao at nagtanong, sino ang nandito? Ngunit biglang lumabas ang matanda mula sa kagubatan at sinabi sa lalaki na huwag mag-alala. Nagkataon lang na nandoon siya. Wala siyang koneksyon sa baliw na iyon at ang kanyang mga kagustuhan ay normal kaya't maaari siyang kalmado. Sumagot ang lalaki na sa kasong iyon umaasa siyang makita siya muli balang araw. At ngayon, magkita tayo mamaya. Ngunit ang matanda ay lumabas na hindi isang simpleng tao muli at mabilis na lumapit sa lalaki at sinabi na hindi tulad ng lalaking iyon. Siya ay mas interesado sa kanyang lihim. Sinubukan ng matanda na sunggaban ang lalaki at tingnan sa kanyang isip. Kung tutuusin, gusto niyang intindihin kung bakit mayroon siyang ganoong kalalakas na kakayahan. Ngunit sinagot siya ng binata na siya ay isang matandang bastardo, at ngayon ay sinasamantala niya ang kahinaan ng iba. At isang kahabag-habag na kamatayan ang naghihintay sa kanya, din. Ngunit biglang nahulog ang lalaki at naisip na ang kanyang pagbuhay ay magtatapos dito, at hindi siya makakapagkasundo dito. Habang sila ay nakikipaglaban, isang lalaki na mas malakas kaysa sa kanilang lahat ang lumipad sa itaas nila, at agad silang nagbigay ng atensyon sa kanya. Agad na naramdaman ng matanda ang spirit transformation stage. Hindi man lang niya alam na maaaring mayroong isang spirit transformation stage maestro sa maliit na silangang rehiyon na ito. Nagpa siya si Lin na huminto at tingnan sila. Agad na natakot ang matanda at sinabi sa kanya na iligtas siya at bilang ganti para sa pasasalamat, ibibigay niya ito sa kanya at siya mismo ay aalis. Ngunit hindi na nagpatuloy si Lin sa pakikipag-usap sa kanya at inatakihan siya ng isang beam ng susi at sinabi na ang ganoong mga walang kwenta na tao ay hindi karapat-dapat mabuhay. Hindi inasahan ng matanda ang ganoong pagliko ng mga kaganapan at hindi man lang nagkaroon ng oras upang makita kung paano tumusok ang beam sa kanyang puso. At nagulat ang lalaki dahil una ang maestro ng gininto ang core ang nahuli, ngayon ang pagbabago ng espiritu. At totoo ba na ngayon ay hindi siya makakatakas sa kapalaran? Agad na nagtanong si Lin sa system kung gusto ba nitong sabihin na ito ang pinuno ng isang demonyong kulto at isang true immortal pa.
Sumagot ang system na ito ay isang ordinaryong mahina sa stage ng paglalagay ng pundasyon. Nagtanong si Lin kung niloloko ba siya nito, ngunit sumagot ang system na hindi ito nagsisinungaling. Ang lalaking ito ay talagang isang true immortal at ang pinuno ng isang demonyong kulto. Ang kanyang lakas ay simpleng hamina. At kaya, nagpa siya itong i-activate ang Eye of Insight kakayahan. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, ipinakita niya na ang pangalan ng lalaking ito ay Hong Kong at ang paunang stage ng paglalagay ng pundasyon at ang talento ay Divine Fire King. Tiningnan ni Lin ang lahat ng kanyang mga katangian at natiyak na ganoon ang lahat. At ito ay Snow White na balat, pinong mga katangian, mahabang buhok, at nakikita siya, maraming kababaihan ang may inggit sa kanya. Sino man ay magkakamali ng kanyang kasarian. Nag-ingat si Hong dahil tinitingnan siya ni Lin ng ganoong kakaibang tingin. At naisip niya na siya rin ay mas gusto ang mga lalaki. Ngunit alam ni Lin na bagaman siya ay kasalukuyang nasa stage ng paglalagay ng pundasyon sa kanyang talento at karanasan, magiging madali na mabawi ang kanyang dating lakas. Ang pagtanggap sa kanya bilang isang disipulo ay isang tiyak na taya. Sinabi ni Lin sa lalaki na nakikita niya na mayroon siyang pambihirang istruktura ng buto. Siya ay isang tunay na talento. Mula sa araw na iyon, kukunin niya siya bilang isang apprentice. Ang kailangan lang niyang gawin ay sumang-ayon. Lubos na nagulat si Hong at nagtanong sa estranghero kung gusto ba niya siyang kunin bilang isang estudyante. At naisip pa niya na nangangaso din siya para sa kanyang lihim. At totoo ba na ang kanyang mga artifacts at swerte ay hindi may ikukumpara sa kung ano ang mayroon siya. At sa kanyang cultivation, hindi man lang siya papayagan sa likuran ng kanyang sekta, at ang ilang stage ng pagbabago ng espiritu ay gustong maging kanyang guro. Ito ay medyo naive pa. Nagtanong si Lin sa kanya kung ano ang nangyari. At kung huhusgahan sa kanyang mukha, hindi niya talaga gustong maging kanyang estudyante. Sa katunayan, naisip ni Hong na hindi siya karapat-dapat na maging kanyang guro. Ngunit ngayon wala siyang sapat na lakas upang makayanan. At habang mayroon siyang pagkakataon na mabuhay, hindi na kailangang magmadali. Kapag nabawi niya ang kanyang lakas, ibabalik niya ang sitwasyon. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.